ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karawang lawa sa One Mindanao. Clearing operation sa Bangkerohan Public Market sa Davao City misangko sa kagubot. Pipila ka manindahay ug demolition team na samdan. Mani vendor ug dispatcher sa minibus terminal sa General Santos City nagsinumbagay. Unom ka mga individual lakip duha ka aktibong pulis sa Police Regional Office 11 sikop sa checkpoint sa Upol, Misamis Oriental human nagpalusot og mineral ores. Pagpangawat og steel ramp gawa sa usa ka establisimento sa Davao City sa pool sa CCTV. Og pananom sa kapin 4,000 ka mag-uuma. Apektado gumikan sa sobrang init nga panahon sa Alabel, Sarangani. Crop insurance, giruso. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Misangko sa kagubot ang gipahigayong clearing operation sa Bangkerohan Public Market sa Davao City. Atong saro ng detalye ini sa live report ni Argil Relator. Argil? Sara, pipila ang samdan dihang nagkapas-pisikalay sa gipahigayon nga clearing operations sa Ancillary Services Unit sa Bangkerohan Public Market dinhi sa Davao City. Misangko sa pisikalay ang ipahigayong clearing operations sa demolition team sa Ancillary Services Unit sa Bangkerohan Public Market sa Davao City. Dunay mga nasamdan sa kampo sa demolition team ug sa mga manindahay. Sa kabahin sa usa sa mga nalambigit nga manindahay, kinsa nakahiagom og samad sa ngabil ug bunog sa mata. Ambak sila dire-diretso sa mga pag-ambak nila, bira nila dito sa mong tinda. Di, siyempre, among mga anak, bira po nila mong tinda. Dire man ko ato dapita, sir, nga ambak, ay ning lakaw ko to paana. Pagkahumanin ko nga, gibiran ako, kung ayaw mo pagingana, sir, dapat patas ang laban, sir, kung mga arga mo. Dito, sa pikas, inyo lang gilabyan. Dire mo diretso sa mga. Ana amatod pa sa ospital ang iyang pana ug babaeng anak human na samdan. Kanya ka na diri, sir, nagbayad may dire tag 20 ang arkabala sa gobyerno diya sa city kanamik. Kada adlaw dyan na maningil 20 ang adlaw. Kanya ka na. Kanang na grapes. Street lang ana, street. Nag-abot na sa police station ang duha ka kampo human sa insidente. Ginapaabot pa ang sunod nga laka nga ilang iduso. Nakatagdang mo atubang sa City Legal Office ang usa sa team leader sa ASU aron makuhaan og sworn statement aron masayran ang hitabo. Ang usa sa team leader nakahiagom sab og samad sa ulo. Nas kalsada po sa bunga sa duha kasakyanan yun ang tao na nadaagi tungod kay ang ilang ginalaray niya ang mga prutas lampas na sa yellow box isang pag maunay na yung tabo hindi mo utang o trabaho. Daan na matud pa nga giorient ang mga manindahay kung asa lang gayud sila taman sa pagpwesto sa ilang mga paninda. Na pictures dito sa CCTV mo. Kung napod mo yung mga pictures na sila nakalampas na sa i-designate sa ilang lugar. Kunya, isang pagbayad sila o akabala, wala sila katungod yapon sa pag-okupar sa kalsada. Luyos sa hitabo, magparayon ang clearing operation sa mga palengke sa syudad, dili lang sa Bangkerohan Public Market. Simple lang matud pa ang hangyo sa ASU, hatagan og saknong lugar ang mga mamalingkihay nga dunay igong kaagian aron hapsay ang dagan sa palengke. Sara, sumala sa Davao City Police Office nga kasinabot matud pa ang duha ka kampo nga mag-abot na lang sila sa barangay. Samtang luyos na hitabo, sumala sa ASU, magpadayon ang ilaypahigayon nga mga clearing operations. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. Atong saro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren? Salamat, Sara. Taliwala sa init sa panahon, usa ka vendor o usa ka dispatcher
ang daw nagpahungaw sa kainit sa ulo human nagsinumbagay sa usa ka paradahan sa General Santos City. Anyang report. Manakay na unta kini mga pasahero sa usa ka minibus apan natanggong umandunay na matikdang panaglali sa mong sakyanan sa Barangay Lagaw, General Santos City adlong Miyerkules. Naglalis di ay kining usa ka lalaking dispatcher ug usa ka vendor og mani samtang nanaog sa mong sakyanan. Apan taod-taod kalit gibutang sa ubos ang mga panindang mani ni ining vendor ug daw giaksyonan og sumbag ang mong dispatcher. Hangtod nga dunay mipatunga aron uwangon. Apan taod-taod kalit gisumbag sa dispatcher ang mong vendor. Apan nakabalos ang maong vendor og gisikaran ang maong dispatcher. Hangtod nga naundang umandunay mga residente ang miuwang. Sa impormasyon nga nakuha sa GMA Regional TV1 Mindanao News Team sa residente nga mihangyo nga dili na lang panganlan, nasuta nga doon na nakunoy daang panagbangi ang duha. Nahibawan nga daw nasamukan kuno ang maong dispatcher sa maong vendor nga matag dunay musaka nga pasahero dayon-dayon sab kini mosugat. Butang nga nagpahuot sa agianan sa sakyanan ug nagpalisod sa mga pasahero nga manulod ang maong insidente. Wala na kuno na report sa kapulisan. Ginakuwaan pa og pahayag ang duha ka nalambigit sa insidente. Kauban si Gary Balantayog Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Pagpangawat og steel ramp gawa sa usa ka establishmento sa Davao City sa pool sa CCTV. Samtang lalaking nagapangawat og kable sa kuryente sa street light sa Davao City Coastal Road, arestado. Nakaalerto si Argil Relator. Simpleng nakaparada lang kining tricycle nga daw naghulat og pasahero sa Diversion Road, Davao City, Lunas sa kadlawon. Gipasalipdan di ay niini ang ilang target nga kawaton. Dunay duha ka mga lalaki nga nagbarog og taod-taod sab nga naniid. Dihang nakatiming ni gawas ang driver. Target di ay nila ang steel ramp sa kilid sa highway. Ilang gitabangan og pasan ang steel ramp o gipatong sa atop sa tricycle. Dayon sibat. Sumala sa personahe sa establishmento, ginagamit ang steel ramp aron dili matud pa maglisod og parada ang sakyanan sa ilang mga customer. Gipanubayan na sa Davao City Police Office ang maong kaso sa pagpangawat. Na-recover sa kapulisan ang tulo ka rolyo sa electrical wires nga naa sa 30 metros ang itason matag usa gikan sa 28 anyos nga lalaki Lunas sa gabi. Ang naarestong lalaki, suspect sa pagpangawat og kable sa kuryente sa mga poste sa suga sa Davao City Coastal Road. Kasong theft ang ipasaka sa suspect nga wala pa'y pahayag. Una na gitumbok sa DPWH 11 at usa ni aging sesyon sa Davao City Council nga gipangkawat ang mga kable sa kuryente nga mao hinungdan kung anong wala na misiga ang pipila ka street lights labi na sa Talomo Cemento area sa Coastal Road. 90% of the total strength sa police station is dapat na sa kalsada, and part of that, sir, no, mo ano yung ato ang pagpaningkamot nga mukunhod ang ato ang 8 focus crimes, and number 1 diha ang ato ang theft cases diri sa ato ang area of responsibility. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Unom ka individual kung asa duwa ni ini mga aktibong pulis nga nakadestino sa Davao de Oro ang arestado sa Opol, Misamis Oriental. Human nga naharang sa checkpoint nga misulay og palusot o gituho ang mineral ores gikan sa bukirong bahin sa lungsod. PRO 11 gikasubo ang panghitabo. Ang detalye sa report ni Cyril Chavez. Arestado og balhog karon sa prisuhan kining unom ka mga individual nga nadakpan sa checkpoint sa 1001st Maneuver Company, RMFB 10, uban ang Opol PNP, 2nd PMFC ug uban pang units sa Barangay Limunda sa lungsod sa Opol sa Misamis Oriental. Misulay matod pa ang mga sospek pagpalusot o gituho ang mineral ores nga ilang gikuha sa bukirong bahin sa Opol. Naharang sila sa gihimong checkpoint sa PNP sa lugar kung asa ilang gipahunong ang gisakyan sa mga sospek ug didto nakita nga aduna kini karga nga mga sinakong gituho ang mineral ores. Diyang gipangitaan og igong papeles. Wala sila yung ikapakita. Ang maong L300 van nagsakay pod kini og unom ka buok ka mga pasahero apil na ang driver ni ana.
diin sa pakigsusi sa ato ang kapulisan gawas nga sa unom ka buok ka mga individual, duha ka buok ni ana ang miyembro sa PNP nga na-assign sa Police Regional Office 11. Ang duha ka mga aktibong pulis nga sakop sa PRO 11 ang nakadestino sa probinsya sa Davao de Oro. Samtang laing upat nga mga sibilyang sospek, mga residente sa Zamboanga del Sur, Davao de Oro o Bislig City sa Surigao del Sur. Gikumpiskasab sa otoridad ang 58 ka mga sako sa gituoang mineral ores nga nagkantidad og 290,000 pesos. Nakuha sab sa duha ka pulis ang duha ka mga Glock 17 Generation 4 nga pistola, lakip bala. Naka-strategically kaning deploy kining ato ang kapulisan sa 1001st Maneuver Company RMFB sa area din ha sa Limunda, considering na sa mga previously daghan na pud kitay mga na checkpoint. Wala pa'y pahayag ang mga sospek samtang bag-atubang sila o kasong paglapas sa RA 7942 o Philippine Mining Act of 1995. Samtang ang duha ka mga pulis mag-atubang sab o kasong administratibo. Nagpasabot ka na we have zero tolerance when it comes to sa among kauban sa hanay nga ka-involved sa illegal nga activities. Pasabot ni ana, we will not tolerate any member, any uniformed personnel nga mo involved sa mga illegal nga kalihukan. Samtang sa gipagawas nga pahayag sa Police Regional Office 11, ilang gikasubo o gikondena ang nahitabo sa duha nila ka personahe nga gituhoang nalampigit sa mong illegal nga binuhatan. Able ang ilang buhatan alang sa mga koordinasyon para sa paglihok sa kaso batok mga sospek. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Apektado na ang halos 4,000 ka mga mag-uuma sa Alabel, Sarangani, human nga daot na ang mga tanom gumikan sa grabing init sa panahon. Pagpa-enroll sa mga tanom sa crop insurance, gipahugtan sa Office of the Municipal Agriculturist. Aniyang report. Mga punuan sa saging nga daw wala midako nga giubanan pa sa kubol nga bunga. Mga bag-ong nanurok nga mais nga daw wa nay paglaom nga makatubo. Pipila lang kini sa epekto sa nasinating grabe nga kainit sa panahon sa Alabel, Sarangani. Gani, kining baka nagdaginot sa pagkaon og sagbot sa bukid nga naglugos manurok. Ang mag-uuma nga si Emiteria Gorolan nga taga Barangay Pagasa, aminadong apektado sab ang kalidad sa mga ma-harvest niini mga gulay gumikan sa sobra kainit. Murag lisod jud kay bisan ang among ubang tanom murag na epektuhan jud sa init. Labi na sa among gulay, ang talong namo ginagbayrag bunga sige bisbin pero lahi jud sa katong ulan siya. Sa inisyal nga tala sa Office of the Municipal Agriculturist ning bulan sa Abril, ana-ana sa 4,000 ka mag-uuma ang apektado. Sagad ni ini mga nagatanom og mais, gulay, saging, lakip na sab, mga high-value crop sama sa abaka ug humay. Mulangkob kini sa dili moobos 6,000 hectares nga pananuman. Sad to say no, na grabe naman gid ang kainit, pila na kasimana nga wala nagaulan. Here sa lowland up to sa upland areas nato dinhi sa Alabel. So daghan na gid mga reports nga mortality o kamatay sa ato ang mga crops. Busa mas gipahugtan karon sa buhatan ang pagpa-enroll sa mga tanom sa mga mag-uuma sa crop insurance. Through the Philippine Crop Insurance Corporation, in fact, almost every day nagabarangayan gid mi mga sityo-sityo kay aron ma-enroll sa insurance, at least man lang maka-claim sila og indemnity. So magamit nila nga maka-recover sila after nga mobalik ang ulan, makatanong. Gawas ni ini, padayon sab ang buhatan sa pag-edukar sa mga anak ug asawa sa mga mag-uuma alang sa alternatibong panginabuhian ilabi na karong ting-init. Usa ka programa ang gipaygayon sa barangay poblasyon aron hatagan og pasidungog ang mga maayong produkto sa mga mag-uuma, sama sa mga herbal tea coffee, breadstick gama sa kalabasa ug chips nga gama sa gabi ug saging nga pwedeng mabaligya. Ato silang gina-capacitate, gina-train nga
mo venture into entrepreneurship, no, kay para ani wala kayo tay expect na dagkong harvest. Pwede sila mo value add or mo process sa mga produkto nga mag-provide og income sa ilaha. Sa karon padayon ang assessment sa buhatan sa tubig sa sapa nga pwedeng mosuporta sa irrigation sa upland areas. Kauban si Gary Balantayog Bong Vicencio, Efren Mama, 1 Mindanao. Mas miubos o mihinay pa ang piso kontra dolyar. Mas mibagsak pa ang balor sa piso kontra dolyar. Nagsirado ang palitan kagahapon sa 61 pesos and 567 centavos kada dolyar. Usa na sab ka all-time low. Nabalaka ang pipila ka eksperto nga posibleng mobulusok og samot ang piso nga moresulta sa mas taas nga presyo sa mga produkto ug serbisyo. Sumala ni Professor Emmanuel Leico nga daghang Pilipino ang malisdan kay daghan sa panginahanglanon imported. Dayon-dayon sab daw na nga masinati sa mga Pilipino. Nakumpiska sa mga personal sa Davao City Maritime Police Station ang miabot o moabot sa dulan 4,000 litro nga krudo gikan sa usa ka tindahan sa Sitio Kibangay sa Barangay Suawan sa Marilog District, Davao City. Base sa impormasyon gikan sa Davao City Maritime Police Station nga nakuha sa GMA Super Radio Davao, naatlan sa otoridad nga gidisplay sa lugar ang maong mga petrolyo nga gibaligya sa publiko. Pakyas nga makapakita og dokumento ang gitudlong tag-iya sa pwesto ngadto sa mga personal sa Department of Energy nga pagsupak sa Presidential Decree 1865, partikular ang hoarding sa mga petrolyo. Moabot sa 19 ka drum, lakip mga galon nga puno og krudo ang nakumpiska sa otoridad nga gibana-bana ang nagkantidad og dulan 360,000 pesos ug uban pang paraphernalia. Gimanduan sa DOE 11 ang tag-iya sa pwesto nga mosumite og tubag sulod sa napulo ka adlaw. Samtang nakakustudiya na sa buhatan ang mga nakumpiskang krudo. 25 anyos nga babaeng sospek nga ginabugaw online ang iyang 3 anyos nga igsuon og 12 anyos nga pag-umangkong mga babae dakpan sa operasyon sa kapulisan sa Iligan City. Mga biktima na rescue sab sa otoridad. Aniya report ni Cyril Chavez. Dakpan sa gilusad nga entrapment operation sa Iligan City Police Office, Task Force Against OSAEC, ang 25 anyos nga babaeng sospek sa Purok 12-E, Barangay Santa Elena, Iligan City, pasado alas 2 sa hapon adlaw Martes. Gikasa ang operasyon sa kapulisan human nasutang ilegal nga binuhatan sa sospek nga nalabigit sa online sexual exploitation of children. Gibugaw mismo sa sospek ang iyang 3 anyos nga igsuon o 12 anyos nga pag-umangkong mga babae. Kini naman na mga criminal na mga activities is easy money, no? Well, in fact, padala silang mga kaning mga bata na nakubo, no, or nagbuhat o mga bastos na mga binuhatan. So ang mahitabo ani is daghan po yung mga ilang mga customers mostly is mga foreigners, no, na magpadala dayon og mga kwarta baylo ato ang ilang ipadala na mga pictures. Wala man lang gani nila i-consider ang ang ilang, well, in fact, no, ilang kadugo pa yun. Na-recover gikan sa suspect ang ID o cellphone nga gituhuang mooy iyang ginagamit sa paghimog illegal. Human madakpan ang suspect, gilayon sab nagpahigayon og follow-up rescue operation ang otoridad og ilang na-rescue ang mga babaeng biktima nga 3 ug 12 anyos sa Linamon, Lanao del Norte, pasado alas 5 na sa hapon. Gidala gilayon sa CSWD para sa counseling ug assessment ang mga biktima. Most of these violators are pamilya, no, sa mga nabiktima. And kebalutang epekto ani sa bata eventually when they grow up, medyo somehow wata kebalo ang ang epekto niya ni sa mga bata growing up, medyo gyud dili gyud maayo sa ila mentally, no, para para sa ato hangyo lang mi nga let ayo hulata nga moabot ang panahon madakpan mo. Mag-atubang ang suspect karon og kasong paglapas sa Republic Act 11930 o Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children, Republic Act 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 o Republic Act 7610
o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Cyril Chavez, One Mindanao. Mga kapuso, mahimong alerto sa nagkagrabing init sa panahon. Apan, pangandaman sab ang tsansa sa ulan sa nagkadiyang lugar sa nasod. Tibok nasod gihapon ang makasinati og epekto sa init nga hangin o easterlies. Base sa latest forecast sa Pag-asa, ugma 14 ka lugar ang posibleng makasinati og danger level nga heat index nga moabot sa 43 degrees Celsius. Apan bisan ini, doon naghihapoy tsansa sa ulan o thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, dakong bahin sa Mindanao ang posibleng ulanon. Dunay tsansa sa kusog nga pag-ulan nga pwedeng magpabaha o landslide. Busa kanunay kitang mag-igmat, mga kapuso. TV ang GMA Regional TV. One Mindanao. Nasakmit sa otoridad ang kapin 68 million pesos nga kantidad sa gituang shabu nga gisulayan og palusot sakay ang bao-bao sa Pagadian City. Ana sa napulo ka kilo sa gituang shabu nga giputos og plastik ang nasakmit sa otoridad ato sa checkpoint operation sa National Highway sa Barangay Buenavista sa Pagadian City Miyerkules sa gabi. Mukantidad kini sa kapin 68 million pesos. Matod sa PRO9, naharang sa otoridad ang maong sakyanan gumikan sa traffic violations. Gipadaplin kini aron maisyuhan og TOP o Temporary Operator's Permit for impounding ang lalaking driver ni ini nga dunay usa ka pasahero. Mihawa na sila human matikitan. Apan taud-taud, nabantayan sa personal sa PNP nga daw dunay kadudahan nga compartment sa lingkuranan sa maong bao-bao. Hangtod nga nadiskubre nga mga pakete di ay kini sa mga gituang illegal nga droga. Apan wala na'y nadakpan sanglit ng hawa na ang driver, lakip ang pasahero nga nasayrang magkakonsabo. Padayon ang hot pursuit operation sa PNP batok sa suspect. Nakatakdang ipahigayon sa Davao City ang pinakadako nga travel expo sa Pilipinas. Balitang hatod ni Argil Relator. We would like to bring the biggest and the best travel tour expo in the whole Philippines here in Davao City. Opisyal na nga gi-anunsyo sa Philippine Travel Agencies Association ang pag-host sa Davao City sa 33rd Travel Tour Expo Visman Edition. Lauman ang 85 ka mga booth og sobra gatos ka sponsors og exhibitors, lakip ang domestic og international airlines, hotel, resorts ug tour operators. Ang ngayang atangan ang lowest rates nga exclusive lang sa mga expo, cultural showcases ug interactive events. Take pride as being the top 1 best city for travel destination by World Travel Index, and this particular momentum serves as also a wake-up call for Davao City to push even harder, to be there where it matters, and also always to be in the lead of everything related to tourism. Ang maong Travel Expo gitunong sab sa Duao, Davao. Ipahigayon kini sa usa ka convention center sulod sa usa ka mall sa Lanang sa June 5 hangtod 7. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. One Mindanao. Good news alang sa expecting mommies ug daddies. Kay sugod karong adlaw, mabati na ang mas gipalapdan nga maternity benefit sa PhilHealth. Sumala ni Pangulong Bongbong Marcos, gikan 9,750 pesos. 29,000 pesos na ang makuha sa PhilHealth members alang sa normal delivery. 58,000 hangtod 62,000 pesos ang bag-ong maternity benefit para sa cesarean section nga kaniadto 37,000 pesos lang ang abagahon sa PhilHealth. Gikan sab sa upat ka check-ups, 8 na ang abagahon sa PhilHealth sa prenatal care. Lakip sab ang mga bakuna ug laboratory tests. Doon na sa itulok ka follow-up visits, human manganak ang PhilHealth na ang PhilHealth na ang bahala. Maghiusa na ang puwersa sa mga sangre sa Encantadia Chronicles Sangre. Sa nahibiling 7 ka gabi, mahitabo na ang pinakadako
pinakasakit ug pinakagrabing mahitabo sa Encantadia Chronicles Sangre. Maghiusa na ang puwersa nila Sangretera, Flamara, Adamus ug Dea. At ang isa Encantadia Chronicles Sangre 8:05 PM pagkahuman sa 24 oras. Samtang si Jin Ho ang maalaang attacker ni Andrew. Kana ang angay atangan sa Never Say Die unyang 8:55 PM pagkahuman sa Encantadia Chronicles Sangre. Mamahimo ninyo makita kining episode pag-usab. Guban pang lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita sa mga rehiyon. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay ginapigan, walay giprotektahan, kaniadto ug karon serbisyo tinuod lang.